Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Ngayong pong araw na ito ay meron po akong isang simpleng panalangin. At yun po yung hindi lang kayo matamang makinig saan man kayo naroroon, kundi intindihin niyo po ng maigi aking sasabihin. Ako po yung naniniwalang sinagot po ako ng Diyos dahil ako po yung nanalangin na buksan niyo po yung inyong isip na maintindihan po ng malinaw na akin pong ituturo. Praise God. Sasamahan niyo po ang lingkod ng Diyos in the book of 1 John, chapter 5, verse 4 and 5 hanggang verse 18 and 19. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. In verse 18, we know that whoever is born of God does not sin. But he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. We know that we are of God, and the whole world lies under the sway or deception of the wicked one, and that is the devil. So aware po kayong lahat sa nagaganap po sa buong mundo. And that is clear. Wala pong tao na nabubuhay sa ibabaw ng lupa, anumang kulay at anyo at bansa niyang kilalagay na hindi po aware kung ano nagaganap sa buong mundo. Dahil araw-araw po yan po yung balita. At yung pong katanungan sa puso't isip po ng lahat ay isa lang. Hindi lamang kung kailan ito magtatapos, kundi paano namin ito mapapagtagumpayanan habang ito'y nagaganap at nangyayari. At ito lamang po ang way upang ito po'y mapagtagumpayanan ng lahat. At yun po'y walang iba kundi tayo po'y sumapanginoong Hesukristo. No other way. Inuulit ko po, wala na pong ibang paraan. Walang maitutulong ang United Nations, ang European Union, ang Russia, ang China, ang Arab countries, ang IMF, ang World Bank, ang kings, prime ministers, presidents, at business sector, and all kinds of politics and politicians, even religion. Hindi niyo po nga kalimutan yan. Dahil kung bakit ko po ito in-specify, dahil kung tayo po hanap pa po ng ibang solusyon at alternative, lalong gugulong buhay natin. Lalong lalala ang problema natin. Halimbawa, kayo po ay merong sakit at karamdaman. Even though hindi po masamang magpagamot sa doktor, pero kayo naman ang saksi sa inyong buhay, sa kamag-anak niyo, sa kaibigan kakilala, employer, employee, kaibigan, kasama, kaeskwela, na hindi naman lahat ng sakit ay napapagaling ng mga doktor. At hindi lang po yun, kailangan mo ng pera. Hindi lang po yun, maraming check-up. Hindi lang po yung pabalik-balik ka sa ospital. Hindi lang po yung pag malala ang sakit mo, ikukumpahin ka. So ito pong mga bagay na ito ay masyadong kabigatan sa mga taong walang kakayahan. Ay kung meron man po, pagod na po yung katawan sa chemo, sa cobalt, pati po yung mga good cell ay namamatay pag siya po may cancer of the breast, leukemia, cancer of the bone, cancer of the brain. At alam po ni Jesus yun. Kaya from the beginning, siya po'y nagsalita in Exodus 15:26. At ito po ang sabi niya, I am the Lord. I am the Lord your God who heals you. So isipin niyo po yung sinasabi niya, I am the Lord your God who heals you. Singular po ang kanyang kinukot na word, I am the Lord your God who heals you. Wala po siyang sinasabing ibang doktor kundi yung sarili niya. It is simply because, kasi kaya niya pong pagalingin ang lahat ng sakit at karamdaman. Hindi niya po susubukang pagalingin ang may sakit at karamdaman.
Wala po siyang pinipili. Kaitong man yan, bulag ka man, pipi ka man, bingi ka man, baog ka man. Puro bukol man yung katawan mo. Kagaya po nang naalala ko, ilang taon na nakalipas, tayo po'y nagpunta po ng Kalumpit, Bulacan, at tayo po'y nag-oras ng himala. Meron pong isang babae po ron napakarami niya pong bukol sa katawan. I think 32 yung bukol niya. Pinakita po sa atin yung x-ray. Sino pong doktor ang makakapagpagaling nun? Believe me, sa dami po ng kemong dadaanan niya, masusunog na po yung kanya pong buong katawan. Yung immune system niya at yung mga cells niya, lahat po yan ay malulusaw hanggang siya po ay mamatay. At kahit siya po ay maraming pera, mauubos lang po yun. At siya po ay nakarating po ng oras ng himala. Tayo po ay nanalangin at siya po ay ating pinag-pray. Kinabukasan siya po ay nagpa-check up at bumalik po siya ng gawain. Wala na po siyang bukol kahit isa. At meron po siyang kasabay na babae na umakyat po ng overpass, nahulog. Bali-bali po yung buto. Namaga po yung katawan. Hindi po makalakad. At siya po ay tinuloy po sa gawain. At tayo po yung nanalangin. Kasama po siya ng daang-daan na sabay-sabay gumaling. Siya po ay tumayo at pinagaling ni Jesus kaagad. Hindi ko po mabilang na cancer, goiter, cyst, leukemia, myoma, Parkinson's disease, lupus ang pinagaling ng Lord. Kaya nasasabi ko po na walang mahirap sa kanya kasi eyewitness po ako eh. Nakikita ko po siya face to face. Not because God is using me mightily, He lives in me, that is truth. And that is a reality. Pero yung makita ko po in my very own eyes, sapat na po yun. Buhay na buhay po yung nasa Bible. Kaya nga ako po avid follower, faithful fanatic po ng Word of God. At isa po ako sa nagpapatotoong lahat ang nakasulat dito at sinasabi ng Diyos ng Panginoong Jesucristo at gawa ng Diyos, Espiritu Santo to glorify Christ ay totoo pong lahat. Na malaki pong kamalian na pag tayo po'y nagbabasa ng Bible at nakikinig, tayo po'y nag-aalilangan kasi hindi abot ng isip natin. Hindi naman po siya nangangako sa inyo ng imposibleng bagay kasi abot ng isip niyo eh. Hindi naman siya nangangako sa inyo ng imposibleng bagay kasi may pinag-aralan kayo, matalino kayo. O kayo researcher. O kayo po'y galing sa well-to-do family. O kayo po ay committed at dedicated. Yun po yung maganda. Pero hindi po siya nangangako sa inyo ng dakilang bagay kasi meron po kayo ability to think about it and understand it. No. Siya po yung nangangako sa inyo ng dakilang bagay kasi kaya niyang gawin yung pinangako niya. Siya po yung reason. Kaya mula po sa salvation, sa prosperity, sa deliverance, sa healing, sa victorious, triumphant, glorious, immortal, full of glory, life, lahat po ay galing sa Kanya. Siya po yung author. Sabi mo sa katabi mo, lakasan mo, siya yung author. Lakasan mo, siya yung author. Amen. Kaya kung pag-aaralan niyo po yung kanyang 7 statement sa Book of John, puro I am po yun. So sapat na po yun para maintindihan niyo po at ng church at ng buong mundo na wala po siyang kapalit. At ito po ay very bold ang dinideclare sa mga Pariseo, Eskriba, Hudyo, Samaritano, at lahat ng klase ng tao. Sabi mo sa katabi mo, lakasan mo lahat ng klase ng tao. Lakasan mo, hindi ka naririnig eh. At hindi po siya nagbaback out sa sinasabi niya pag siya po ay napipersecute. At marami pong hindi naniniwala. The more na maraming hindi naniniwala at the more maraming nagpipersecute sa kanya, the more ay paulit-ulit niya pong ini-stress ng matatag at matibay na puno po ng kapangyarihan ang salitang I am. Amen. Kaya pag inilagay po natin yung ating buhay sa Panginoong Hesus, pinayagan natin siyang maghari sa atin. Kinabuhay natin yung buhay niya. Nabuhay tayo para sa Kanya. Sumunod tayo sa mga utos niya. May enjoy niya po yung tagumpay na naranasan niya. Kasi hindi naman niya ito ginawa sa kalagayan bilang Diyos. Ginawa niya sa kalagayan bilang tao. Kaya nga siya napako sa krus eh. Kasi ang Diyos po Espiritu, hindi mo pwedeng ipako sa krus. Ang Kristo ang ipinako sa krus, may buto, may laman.
nasasaktan. Amen. Nahahawakan, nakikita. Kumakain, nakakasama ng mga alagad. Kaya lahat ng himalang ginawa niya ay ginawa niya sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo sa kalagayang bilang tao. At isa pong reason niya kung bakit pinopour out ng Panginoong Jesucristo yung God the Holy Spirit sa atin paulit-ulit. Upang isil yung buhay niya, i-reveal yung buhay niya, i-glorify siya, at gawin lahat ng ginawa niya. Kaya yung pong commitment, no, total absolute commitment ay napakahalaga. Huwag po tayong, I'm not saying this no, to heart the church, no? Huwag po tayong kamay sa marami na Sunday Christian. Disaster po yun. Napupunta lang sa Lord pag may problema siya, meron siyang usaping hinaharap na hindi niya kayang solusyonan. Pero pag kaya niya, siya po yung nagsusolusyon sa sarili niya. Disaster po yun. Hindi kayo napunta sa sarili yun eh. Napunta kayo sa Diyos. Hindi kayo napunta sa rebulto, napunta kayo sa Diyos. Hindi kayo napunta sa sinamang ministro, pastor, o sinamang papa, bishop, obispo, o sinamang tao, kundi napunta kayo kay Kristo. Kaya nga kung naintindihan niyo po ito mga minamahal, kayo po yung pinakamapayapa, pinakamapalad, pinakamalusog, pinakamasigla, at pinakabold na taong nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Kasi wala nang po pwede pang tumalo sa inyo kasi nakatira ang Diyos sa inyo eh. Hindi po ba pag ang isa po ay anak po ng presidente, siya po yung magyayabang na magulang niya ay presidente, bilyonaryo, marami siyang proteksyon. Normal po yun dahil sa kanyang kalagayan. Eh paano po tayo, anak tayo ng Diyos? Kaya dapat po, yung inyong pananampalataya, pinagtitibay niyo yan, win-workout niyo po yan. Hindi po tayo nakikinig lang. Alam niyo, sa akin pong 39 na paglilibot sa Pilipinas at buong mundo, nakita ko po, ang daming umaaten. Pero ang problema po, mabibilang mo sa daliri yung nabubuhay sa salita ng Diyos. Napakarami nakikinig. Seminar dito, seminar doon, atin dito, atin doon. Midweek dito, midweek doon. Sunday service dito, Sunday service doon. Discipleship dito, discipleship doon. Pero bilang na bilang sa daliri yung nabuhay sa salita ng Diyos. At isa pa pong nakakalungkot dito, nagtatanong po yung marami kung saan siya nagkulang pag may problema siya kasi hindi siya nagtatagumpay. Hindi siya umuusad. Minsan yung trabaho niya upside down. Yung sweldo niya hindi tumataas. Nakakasakit siya, ang gulo ng pamilya niya. So persecuted siya. Okay lang ma-persecute kung dahil sa Panginoon, pero kung dahil sa kasalanan mo, hindi okay yun. Isa lang naman po ang sagot dun eh. Hindi mo pinamuhay ang salita ng Diyos. Amen. Ang purpose po kung bakit ibinigay sa atin ng Word of God, hindi lang para basahin, hindi lang para mapakinggan, kundi para ipamuhay. Dahil kung nasa ng salita niya, ando doon ng Diyos at ang proteksyon niya, ang pagpapala, biyaya, at lahat po ng kailangan natin. Hindi niya kayo pwedeng i-bless nang wala ang Word of God. Halimbawa, gusto po ng bawat isa sa inyong sumagana, nagnanakaw ka ng ikaputhandog, iutos niya yun. So, paano kanya i-bless? Yung salita niya, ala sa'yo. Amen. Hindi niya pwedeng gawin yun. At kahit siya po yung mabuting Diyos, mapagmahal na Diyos, hindi kanya pwedeng i-bless. Kasi hindi mo sinusunod utos niya eh. At yung hindi pagsunod sa utos niya ay pagpapakita na hindi niya mahal ang Diyos. Hindi niya mahal si Jesus. Kasi yung sabi nila sa John 14:15, kung ako'y mahal niyo, susundin niyo mga utos ko. Wala namang pong ibang basihan kung mahal natin ang Diyos ang Panginoon Jesucristo maliban sa pagsunod sa mga utos niya. Kaya kung pinupuno po ng marami yung kanyang notebook ng salita, dapat punuin niya po yung buhay niya ng pagsunod. Mula roon sa Biblia, patungo doon sa papel, patungo sa puso mo. At dapat pa nga, ganito siya, mula sa Biblia, patungo sa puso mo, patungo sa papel. At makita sa buhay mo. Kita niyo po si Job. Ang sabi po sa Job 1:1, 2, and 3, siya yung pinakamayamang tao sa Middle East. Sikat po siya tanyag. So, bless yung family niya. Kasi, ano po dahilan? Siya po yung may takot sa Diyos. Amen. Lumalayo siya sa kasamaan. Siya po ay nagmamahal sa malinis na pamumuhay. Pag sinabi siya po yung may takot sa Diyos, mahal niya ang Diyos, siya po yung nabubuhay sa kautusan ng Diyos.
Kaya yung po kasaganaan, yung kagalingan, yung kalayaan, yung kaligtasan, yung tagumpay sa buhay, hindi hinahanap yan. Matagal lang available sa inyo yan eh. Hindi pa kayo pinapanganak, nandiyan na yan. Maliban na lang siguro kung may nagturo sa inyo ng mali at kung sino-sino yung pinapanood nyo sa Facebook at pinakikinggan, kaya nakukompuse kayo. Sama-sama na po yung kabuti sa ulo ninyo, makahiya, damo, dayami, sa dami ng pinakikinggan nyo. Kaya lagi nag-aalboruto yung utak ninyong lahat. Hindi kayo nagtatagumpay. Dahil ala po tayong naintindihan. Ang kailangan natin, hindi pakinggan yung napakaraming nagsasalita at sukol nagtuturo, kundi dapat nating pakinggan yung itinuturo niya at tuturuan tayong mabuhay sa tinuturo sa inyo. Yung nararanasan mo ang Diyos. Kasi hindi naman tayo naghahanap ng talino eh. Kasi sa katotohanan lang, kung naghahanap kayo ng talino, hindi na kailangan panturuan ng kahit sino. Bumili ka lang dyan ng maraming libro, magkakaroon ka na ng pagkaunawa eh. Pero pagdating sa kaligtasan, it's another story. Hindi lang po kaalaman ng kailangan sa kaligtasan, kundi katotohanan na alam natin na ang salita ng Diyos ay kailangan nating ipamuhay. Kaya ako po iawa-kawa po sa napakarami. Sobra po yung awa natin. Kaya nasasabi ko nga, wala naman talagang problema kung may problema eh. Sinabi na ng Panginoon umatin, di umaatin. At nung umatin, tumulog pa. Sinabi ng umatin, unahan yung kaharian niya. Purihin pa, umatin, late pa, tapos maagang umuwi. You see, hindi to commitment. This is what? Hypocrisy. Galit po ang Diyos doon sa ganung pag-uugali, sa ganung asal. Kasi paglapastangan sa Kanya yun. Kung kayo nga po, pag meron kayong kausap, tinalikuran kayo, hindi kayo masaya eh. Ang tawag po ron pambabastos. Amen. Kaya much more sa Diyos. Pagdating sa party, sa worldliness, sa bagay ng mundo, nakaayos ka. Kung todo bihis ka. Pagdating sa bahay ng Diyos, lousy ka. We must not take God for granted. He is God. Kaya nga napakagandang makilala po siya ng lahat at maipakilala ng nasa fivefold sa lahat para mag-ayos tayo ng buhay. Kaya ngayon, baka nangangarap pa po kayo na nananaginip pa kayo ng gising. Bangungot pupuntahan nyo. Na nag-aakala pa po kayong gaganda takbo ng mundo. At marami po nag-aakala nun. Dahil nga po gumaganda technology, maraming dinidevelop, high-tech na yung technology. Kung yun po yung inyong basihan, deceive kayo ni Satan. Paano po yung gera? Paano yung bagyo? Yung tsunami? Yung earthquake, yung putok ng bulkan, yung famine? Yung 26,000 na iba't ibang klaseng sakit at karamdaman na nasa mundo ngayon? Paano po yung terrorism? Satanism, occultism. Paano po yung fake and false religion at mga false pastors, false shepherd, false teachers, false prophet, at false minister? Paano po yung walang tigil na problemang nagaganap sa ibabaw ng lupa? Kaya nga po pangit magbasa ng dyaryo at makinig ng mga balita sa YouTube kasi sa sakit ulo mo, wala ka rin dyan na good news. Puro sakit ng ulo. Namatay, binomba, bata, tinamaan ng missile, banta ng nuclear threat, pagpapasabog ng mga barko roon sa Red Sea, sa Gulf of Aden, amen. Walang tigil na awayan ng mga politiko, assassination. Paano po itong mga to? Noon po nangyayari ito pero hindi ganito po ka-high-tech. Nung nag-high-tech po yung technology, nag-high-tech din po yung criminality, yung rebellion against God. Yung lawlessness. Paano po yung pagdami po rito ng sexual perversion, yung AIDS, HIV, yung paghahanap po ng kanyang personal identity, ng kanyang gender identity. Kaya ang Bible po ay malinaw. Ang mundo po ay wala nang i-offer na kagandahan kundi distraction. Kada bagyo, kada tsunami, kada lindol, kada giyera, ano pong nangyari sa bawat bansa nawawasak. Sign na po yan na siya po'y patungo sa walang tigil na distraction. Kaya kung meron pa pong nananaginip na mananampalataya, ay siguro backslider po yung worldly yun. Umaasa pa po siya sa nagturo sa kanya ng mali na gaganda takbo ng mundo. Hindi po siya gaganda.
Siya po'y lalala, sasama ng sasama. At isa pong dahilan niyan kung bakit si Jesus po'y babalik ngayon o bukas o sa isang linggo, sa isang buwan, sa susunod na buwan upang alisin tayo rito sapagkat ang buong mundo ay hatulan niya. Dahil ang mundo po ay karimari-marim na po yung kasalanan, talamak na. Abot na po siya sa langit. Ay kung kayo po yung magtatanong kung anong dahilan kung bakit niya po ginulaw ang Sodom at Gomorrah, kasi talamak na po yung kasalanan ng Sodom at Gomorrah. Patungo na po siya sa kamatayan. At ang Lord mismo may sabi po noon in Genesis 18 and 19, ang sabi niya, ang kasalanan ng Sodom at Gomorrah ay patungo sa kamatayan. Sobra na po yung kasalanan niya. Talamak na po yung kasalanan niya. Yung sexual violence ng panahon ni Noah, yan rin po yung reason kung bakit ginunaw ng Diyos ang buong mundo. Ang naligtas lang ay ang pamilya ni Noah. Dahil grabe na po yung kanyang sexual violence, yung kanyang immorality, yung kanyang incest, yung kanyang lesbianism, yung kanyang sodomy, yung kanyang homosexuality, yung kanyang sexual perversion. At hindi po nakatingin lang ang Diyos kagaya ng revolta na walang ginagawa. At isa pa po itong dahilan kung bakit maraming hindi natatakot sa Diyos. Kasi hindi niya kagad nakikita yung hatol eh. At meron pa po nagturo po rin ng grace teaching, hindi lang sa Singapore. Nagkalat na po yan. Eh, kahit anong buhay mo, mahal ka ng Diyos. Totoo po yun, kasi pag-ibig siya eh. Pero kahit napunta ka na ng impyerno, pag-ibig pa rin siya. Ang issue rito, hindi yung nature niya, kundi yung sin mo laban sa kanya. At baliwala ang grace teaching, malibang ikaw na nagkasala ay magsisi ng iyong kasalanan. Ano pong sabi po ng Persian 2:17, the world is passing away. Ano pong sabi po ng 1 Corinthians 7:31, the world is passing away. Pag-unaw na po siya. Kaya tayo po ay dapat makaintindi kung gaano kahalaga ang inyong pakikipagrelasyon kay Jesus. At yun po yung dahilan bakit tayo nagbibiyahe. Pagdating sa kaligtasan ng kaluluwa, ginagastosan talaga yan. At dapat naintindihan niyo yan. Kaya kung kayo naglanakaw na ikaputandog, ay nagkasala kayo sa Diyos. Hindi lang ito ipagpapakita ng kawalan ng pag-ibig sa Diyos, kundi kawalan ng pag-ibig sa kapwa niyo. Yun ang first yung second commandment eh. Dahil pag hindi mo mahal ang Diyos, hindi mo mahal kapwa mo. At pag mahal mo ang Diyos, mahal mo kapwa mo. Kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Hindi mo pwedeng paghiwalay ng first at second commandment. Kaya nga inutos ng Biblia na pag nasaktan ka, magpatawad ka para maligtas yung gumawa ng masama sa iyo. Manalangin ka, mag-ayuno ka. Huwag mong gantihan ng masama ang masama. Amen? Huwag kang makihalubilo sa sistema ng mundo. Manalangin ka ng totoo. Huwag ka lang manalangin niya kasi may problema ka, may pangangailangan ka, wala kang trabaho, baba ang sweldo mo. Hindi, manalangin ka ng totoo sa Diyos na makilala mo siya, mahayag siya sa iyo. Maranasan mo siya. Maunawaan mo yung aral ng lingkod ng Diyos, maunawaan mo yung sinasabi niya sa Biblia. Maramdaman mo yung kanyang pag-ibig sa improteksyon, tulog ka o gisingin ng Diyan siya. 26,000 po na iba't ibang klase ng sakit meron sa mundo. Sinong doktor na magpapagaling yan? 26,000. Eh, kahit bilyonaryo ka walang magagawa pera mo sa dami ng salot ka ito. Yung nga lang COVID, walang nagawa yung bilyon ng mga bilyonaryo eh. Na-lockdown buong mundo ng dyablo. Malibang na nalangin ang Living Life Jesus Chart ng totoo hindi bumukas ang pintuan at nawala ang lockdown. Pero ngayon, nagpaplano na naman ang dyablo na mas malala pang karamdaman, higit na mas malalaki sa COVID. At siya po'y nakaplano na. It's only a matter of time kung kailan niya po ito i-release. Kaya napakahalaga ng tinuturo ko sa inyo. Ang safety mo lang si Jesus lang. Binasa ko po sa inyo, Persian 5:18. The wicked one cannot touch you. Hindi ka pwedeng tablan ng sakit at karamdaman at hawakan ni Satanas pag nakikristo ka. Huwag niyong kakalimutan yan. Hindi ka niya pwedeng i-touch. Tulog ka o gising ka, nag-iisa ka o may kasama ka, hindi ka niya pwedeng i-touch. Ako po'y nagpunta po rito ng 2014. Hindi ko po babanggitin kung saan po ako tumuloy na resort. Well known po siya sa Singapore.
At ako po'y dumating, dahil ako po ay mahilig pong maglibot sa facilities, at dumating na po yung gabi, kasi malaking lupa po ito. Alam niyo naman ang Singapore, maraming puno. Mukhang nung hindi pa po siya rehabilitate, parang siya po'y bulubundukin. Ako lang po isang naglalakad. Mga alas 9 na po ng gabi, doon po sa malaking facilities na yan. Well-known pong resort sa Singapore. Ang dami pong demonyo. Nararamdaman ko po yung yabag nila. Nararamdaman ko po yung presensya nila. Umuungol po sila galit sa akin. Pero wala silang magawa. They cannot touch me. At ako po yung naglakad patungo puro ng room namin. Si nanay na iwan. Bumubuntot pa rin po sila. Screaming. Cursing. But they cannot touch me. Do you get that? It's all over the place. They are all over the place. Maaaring masabi niyo, hindi ba nararamdam ng unbeliever? Hindi, kasi captive niya eh. Pero pag nasa Lord ka, makaiba kayo ng nature. You feel the presence of each other. Si Jesus naman, kita niyo na nagpunta ng temple, naramdaman ng mga demonyo sa katawan ng tao. In Mark 1:21-27, ang presence ni Jesus. At yung demonyo sa katawan ng tao ay nag-react at ang sabi niya, "Why are you here? The Holy One of God. Don't torment us." You see that? Naramdaman niya ang presence ng Lord at siya po yung nag-react. They understand that. Kaya kahit may 26,000 na sakit at karamdaman sa buong mundo, hindi ka po pwedeng tapunan ni Satanas nito. Pag naki-Jesus ka. Malinaw ang sabi ng binasa ko sa inyo eh. Whosoever is born of God overcomes the world. Hindi tayo nag-i-struggle i-overcome ang sistema ng mundo, si Satan nasa mundo, ang mga demonyo, lahat ng salot na nasa mundo. Dahil kay Kristo, automatic tayo po yung naging overcomer. Hindi tayo mahanap ng paraan para maging overcomer. Automatic pag na kay Kristo ka, overcomer ka. At para mapanatili mo yung pagiging overcomer mo, dapat ikabuhay mo siya. Sundin mo utos niya. Mabuhay ka para sa Kanya. Lumayo ka sa kasalanan, lumayo ka sa worldliness, lumayo ka sa sistema ng mundo. Mag-ayos ka bilang prinsesa ng Diyos, prinsipe ng Diyos, bilang anak ng Diyos. Mabuhay ka ng buhay ng anak ng Diyos na tagalangit. Kung sila uminom ng alak, nalalasing sa alak, malasing ka sa Holy Spirit. Kung sila nagmumura, mag-praise the Lord ka. Kung sila nagsisinungaling, magsabi ka ng totoo. Kung sila nandadaya, mabuhay kang matuwid. Kung sila magagalitin, ikaw ay mapagpatawad. Kung pangit ugali nila, ikaw ay maamo, mababang loob. Do the opposite. Amen. Kung sila ay tamad, masipag ka. Kung sila ay chismis ng chismis, ikaw naman tangs ng tangs. Praise ng praise the Lord. Hallelujah. Kung sila ay mahilig sa usapang walang kabuluhan, gathering na walang kabuluhan, ang gusto mo ay prayer meeting, praise and worship services kasama ng mga kapatiran. Kasi sabi ni Jesus sa Matthew 18:19, kung may 2 o 3 nagkakatipon sa kalagitnaan, ando doon siya sa kanyang pangalan. Kung may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan niya, ando doon siya sa kalagitnaan. They understand that. Whosoever is born of God overcomes the world. No other way to overcome the world. To go above what is happening in the world. It is only through Jesus Christ. Amen. Whosoever is born of God overcome the world. And that word born of God means born again, born of God, born from above. To be in Christ. Christ in you, the hope of glory. You belong to Him, He belong to you, you become one. 1 Corinthians 6:17. At ito po yung kailangan ng mundo para maligtas. At ito yung naunawaan ng mga apostol, ni Paul, Peter, John, and James, ni Jude, yung early Christian, nila Philip, nila Stephen. At kahit wala po magandang technology, no, walang high-tech na mga TV, radio, Twitter, Google, podcast, Wi-Fi, internet, nawin nila ang buong mundo. Dahil nakita si Kristo sa kanila. At kahit saan sila pumunta, they destroyed the works of the devil.
They perform signs, wonders, and miracles and preach Christ to all everywhere. Kaya kung yung unbeliever po, dala-dala niya dyaryo at basurang balita ng mundo, dala-dala niya brochure. Good news. Dahil mawawala lang ang badges pag pinilitan natin ng good news. Kaya nangyari po sa maraming Kristiyano mula sa bishop at pastor sa iba't ibang fellowship, Singaporean ka man, American ka man, o anumang Russian ka man, European ka man, Canadian ka man, Pilipino ka man. Imbis na palitan yung badges ng mundo, yung pong badges sa mundo, sinwalo po sila. Nag-participate sila ron. Nakakalungkot, ang pinag-uusapan ngayon sa mga bansang may eleksyon yung mga politiko, hindi na si Kristo. Na para bang ang tagapagligtas ng isang bansa ay politiko. Wala akong nabasang ganun sa Bible. Ganun sabi ng Lord in Isaiah 45, I am the Lord your God, I change not. There is no other God before me and there is no other God beside me. At yun din ang sabi niya sa Exodus 21 and 2. Naalala ko nagaya si nanay at yung ilang mga staff na uminom ng chocolate sa isa pong mall dyan sa may Araneta Center. Dahil kumain po kami sa labas sa isang Japanese restaurant. Sabi ni nanay, nabusog ako, so mag-chocolate tayo para matulaw ka agad yung kinain bago tayo umuwi. Sabi ko, sige. At ako po ito ang sabi ko, pupunta lang akong washroom. Nagugas lang ako ng kamay. Nagdala po akong brochure. So binigyan ko po yung guard. Pero bago kami makaupo, dumaan po ako ng table. Doon po mismo sa loob po ng chocolate house. May dalawa pong babae na nagla-laptop. So binigyan ko po ng brochure ng isa. Sabi ko, maganda to kako, basahin mo yan. Malaking maitutulong sa iyo yan. So tumalikod na po ako. Maya sabi po ng katabi niya, ako din, bigyan mo ako. Na-touch po yung heart ko. Maluha-luha po ako sa kagalakan. Kasi nabasa niya kaligtasan, ito. At yung isa yung natanggap niya, paano papasok sa langit. So dumating sa kanila yung curiosity. Sabi niya, ako rin, maganda to. So, makikita po natin dito, sabik ang mga tao sa good news. Kailangan lang may magsabi sa kanila. Sabik po sila sa magandang balita. Kaya tayo mga anak ng Diyos, dapat involved tayo sa good news. Hindi yung mga pangit na balita pinag-uusapan, puro problema. Alam po niyo, tumingin po kayo sa akin. Yung pangit na lumalabas sa bibig mo ngayon, almusal mo mamaya. Ulitin natin Kung ano yung lumalabas sa bibig mo, yun ang kakainin mo kinabukasan. Yun ang magiging bunga. Kaya ang sabi ng Bible sa Proverbs 18:21, life and death are in the power of the tongue. Those who love it shall eat the fruit of it. At ang sabi po ng Proverbs 6:2, you are snared by the words of your mouth. Napahama ka dahil sa lumalabas sa bibig mo. Kaya nga sinasabi na Lord, huwag tayong mag-curse ng tao. Yung diablo, ang pagalitan natin, siya i-rebuke natin, siya i-awayin natin. Huwag tayong magsalita ng pangit sa mga tao kahit ginawan tayo ng pangit kasi may effect sa kanila yun. Nag-iibang salita ng pangit sa asawa niyong lalaki at babae, sa inyong mga anak, sa inyong mga magulang. Kahit sila po'y sakit ng ulo, sabihin niyo, mababait ang mga ito, nasa Lord ito. Kung ito'y bakla, sabihin niyo, lalaki ito. Believe God more than what you are seeing. Kahit ito'y tomboy, sinasabi niyo, babae ng Diyos to, I'm praying, I'm fasting. God hears my prayer. God said it, when I call upon Him, He will answer me. Amen. Ikot niyo yung pangako niya. At pag nasubok yung pananalapi mo, nag-first fruit ka, nag-tithe in offering, huwag sabihin, paano to, naibigay ko na to, saan ako kukuha ng pambayad? No. Lord, salamat po. Ibabalik mo yung ibinigay ko dahil ang labi mo sa Luke 6:38, pag nagbigay ko, ako ibibigay mo gustong takal, siksik, liglig, umapaw at walang sukat paglagyan. At ang sabi mo, pag ako'y nagtanim, ako'y aani. At ang sabi mo sa Proverbs 11:24-25, ang tao mapagbigay ay yumayaman, pero yung madamot ay naghihirap. Yung ang iniintindi, karangalan ng Diyos, kapakanan ng kanyang kapwa ay yumayaman, sumasagana. Hindi ako may sabi niyan, Proverbs 11:24-25, ang Diyos ang may sabi niyan. Pero yung iniintindi, puro sarili niya, puro siya, maramot, naghihirap daw po yan. Do you get that? Para itong magsasaka, paano ka aani kung wala ka namang tinanim? Pag sinabi mo ron sa lupa, maglabas ka ng binis, sabihin sa ng lupa,
Pambihira ka naman, wala kang tinanim. Sasabihin mo, maglabas ako ng binhi. Hindi ka ba nag-aral? Do you get that? Pwede mo bang sabihin sa teller sa bangko, mag-withdraw ko? Sabi ng teller, passbook. Hindi, wala akong passbook, basta mag-withdraw ko. Ano ka ba? Guard, itapon to sa labas. You see that? Pupunta ka ng school, papasok ka, hindi ka nag-enroll. Ganyan din sa Lord. Kaya kailangan nyo understanding eh. Hindi, ang issue rito, hindi mabait ang Diyos. Talagang mabait siyang issue rito, yung naintindihan mo yung batas niya. Sinabi ng no jaywalking, tumawid ka pa rin, ayun, nasagasaan ka. Tapos sabi mo, hindi, mabait naman yung government. Wala nga problema sa government, mabait nga siya, pero ikaw nga yung pulis at stupid eh. Sinabi na no jaywalking, sinabi na huwag ka magpapatakbo lang mabili kasi maraming dumadaan dito, patakbo ka pa rin, di nakabangga ka. Sinabi na sa nagmumotor na mag-iingat ka sa pagdadrive, huwag kang cut ng cut. Cut ng cut, meron dumating na drug racer. Hindi, tinamaan yung motor niya, salpok siya. Sa lakas nung nawaan niya yun, ng bangga. Kaya napakalaga, meron tayong naintindihan. Huwag lang yung puro, ang Diyos ay pag-ibig. Talagang yun siya eh. Kahit lahat ng demonyo nasa impyerno na pag-ibig ang Diyos, kasi nature niya yun. Ang pinag-uusapan dito, alamin mo batas. Ito po, madaling intindihin to. Hindi kayo pwede nakapasok ng Singapore, hindi nyo inalang batas dito. Hindi kayo pwede magtrabaho sa company, may sarili kayong batas. Pwede nyo ba sabihin sa amo nyo, oy, atin ako ng church ngayon ha, magluto ka lang, pagdating ko kakain ako. At huwag kang tatawag-tawag, baka pagalitan kita. Dala ko oras ko. Walang curfew sa akin. Do you understand me? Di nangingiti kayo. Pwede mo bang sabihin sa boss mo na, ako hindi ako papasok ng isang buwan, mag-holiday ako, yung sweldo ko, ihanda mo yan, ikaw muna mag-type ng mga document dyan na inaayos ko, ikaw yung bahalang tumawag sa mga kliyente. Do you understand me? Kasi kung hindi, papire out kita. Kasi nangingiti kayo. Natututo tayong sumunod kahit ayaw natin. Just to survive. Sa Diyos, hindi ganun. Pag sumunod ka, hindi ka makakasurvive. Bless ka. Kaya napakalaga, meron tayong naintindihan. Alam nyo, na-discover ko, wala pong binigo ang Diyos kahit isa, si Satan lang. Ang sabi ko, wala siyang binigo kahit isa nagtiwala at sumunod sa kanya, si Satan lang ang binigo niya. Hindi ka pwede sumakay ng aeroplano at sabihin mo ro na ayoko mag-seatbelt kahit na may turbulence at pumunta ka rin sa piloto ng aeroplano. Alis dyan, ako naman magdadrive, susubukan ko. Hindi ka pwede pumunta rin ng lugar ng lalagay ng pagkain at kahalungkat ka kasi gutom ka na. At hindi po pwedeng aakit ka na wala kang boarding pass at pag umarang sa'yo, pagagalitan mo, hindi mo ba ako kilala, alis dyan. Naniwala ka, purihin ang pag hindi lang ambulansya yung dadating sa'yo, pati sirena pa. Do you get that? Natututo tayong sumunod sa batas ng bawat bansa just to survive. Pero pagdating sa batas ng Diyos, marami pong anak ng Diyos. Matigas ulo. Amen. Sinabi na nga bawal magdala ng drug sa isang bansa, nagdala yung binitay. Nagrereklamo siya. Nga ang batas eh. Amen. Amen. Sinabi na nga ng Diyos na huwag kang papatol sa lalaki. Kasi lalaki ka rin, magkaka-AIDS ka. Yun, pumatol, nagka-AIDS. Ba't daw siya pinabayaan ng Diyos? Ito mo yan. Amen. Naalala ko nga po yung isang may AIDS hindi po siya gumagaling. Nagpa-pray po sa akin, pinag-pray ko, gumaling siya. So sa pagiging bakla, lalaki na po siya ngayon. Malaya na siya. Kaya dapat seryoso po tayo sa pakikipagrelasyon sa Diyos. Pribileyo po natin yan Hindi niya tayo ginawa para maghirap, magkasakit, mamroblema, mamatay sa impyerno. Ginawa niya po tayo para managana, maging malusog, maging matagumpay, maging malaya, mapagpala, maging anak ng Diyos, manahin yung kanyang kaharian. Isa lang naman inuutos niya Sundin niyo ako.
Kung anong sinasabi ko sa salita ko, sundin nyo. At yun lang ang way upang masabi niyong mahal niyo ko. Para mag-asawa yan eh. Sabihin ng lalaki sa asawa niya, I love you. I love you pagkatapos, hindi mo naman siya pinangikinggan, hindi mo siya binibless. Hindi mo siya pinapansin. Hindi naman yung babae, sasabihin niya, I love you. Pero, hindi niya sinusunod, kahit tama sinasabi, inaaway niya. Kaya, napakasimple nito eh. Ang kagandahan sa Diyos, sa isang bansa, pag nagkasala ka, heinous crime, bitay ka eh. Sa Diyos, pag nagkasala ka ng heinous crime, pag nag-repent ka, ililigtas ka niya. Natatawarin ka niya. Kaya gusto ko pong lumakad kayo sa mundong itong untouchable by the devil. Nagpunta po kami nung nakalipas na mga taon sa isang bayan sa Ilocos Region. Napatuloy po kami sa isang well-known hotel. Siya po ay historical hotel. Siya po yung pinaka-matandang hotel sa bayan na yan. Doon po sa room namin, dami pong demonyo. Daman-daman mo siya. Isang nga natin full-time, sinakal eh. Totoo po yun. Sinakal po siya. Duty ng time po ngayon, nandoon kami. Kinasahod po natin, siya po ay na-deliver. Pero daman-daman mo yung demonyo. Lumalakad po ako doon sa guest room kasi malaki po yung room. Nandoon po sila. Yung balahibo mo, daman-daman mo nandyan sila. Yung presence ng Holy Spirit ang mamanifest. Naliligo po ako, nagsha-shower ako, nandoon po sila. Nakatingin lang sila sa akin, galit. Nagka-cars kung anong sinasabi. Pero untouchable po. I stood my ground. Kasi alam ko kung sino ako sa loob. Kaya ganyan kahalagang malinis puso mo. Hanggang malinis puso mo, si Kristo hindi aalis sa iyo. At kahit anong gawin ng diablo, hindi kanya pwedeng hawakan. Pwede lang siya magpadala ng thought sa mind mo. Pwede mo itong i-review. Pero itatouch ka niya, hindi po pwede. Makukuryente siya. Amen. Amen. Tayo si Jesus, pinatungan ng kamay yung ketongin, yung ketong yung namatay, ang Lord ni tinablan. Si Paul, kinagat ng ahas, hindi tinablan. Kaya yung pong overcoming life, hindi po ito struggle eh, hindi ito trial. Automatic yan, pag nakay Kristo ka, overcomer ka. Kaya paano nagkaganon yung lingkod ng Diyos? Kasi, nung wala pa kayo kay Jesus, yung dala-dala yung simple nature. Sa ayaw po natin at sa gusto, lahat po ay may karga. Iba-iba lang. Amen? Iba-iba lang yung karga. May dinadala. Nung dumating po si Jesus sa atin, yung lahat po ng karga natin, kinasaut ni Jesus yun. Yung sinful nature natin, tinanggal niya. At pinalit po niya yung kanyang buhay. At yun ang sinasabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sinamang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Lahat ng lumang bagay ay naglaho na, at lahat ng bagay ay pawang bago na. Kaya pagka dati naninigarilyo ka, nakita ngayon ng nakakakilala sa hindi ka naninigarilyo, ang sabi niya, ako nagbago na yan kasi hindi na siya naninigarilyo. Kaya ang naging basihan po nila ng pagbabago, hindi na naninigarilyo. Pero yung kadahilanan kung bakit ayaw niya ng manigarilyo, hindi nila alam. Nawala na yung desire sa alak, sigarilyo, kasalanan, pangalo niya, pagkikiapid, pagmumura, pagnanakaw, paggawa ng masama. Nawala na yung desire. Kasi yung kalikasan niya nagbago na. Yung nature niya, buhay na ni Jesus. At yun ang sabi ng John 1:4, yung buhay ni Kristo ay ilaw ng tao. Yun ang sabi ng Colossians 3:4. Si Kristo na yung buhay natin. Galatians 2:20. Kaya nung dumating si Kristo sa atin, siya na po yung ating naging divine nature. 2 Peter 1:4. Siya na ating naging divine substance. Amen. Siya na ating naging divine being. Siya na ating naging buong kabuuan. Acts 17:28. Buong kabuuan. Amen.
Pag uminom po tayo ng tubig, kagaya ng illustration ko kahapon, so yung tubig, dala na ng katawan natin yan. Kasi ang tao, binubuo siya ng 80% water. Kaya nakakasurvive po tayo pag mainit ang panahon laban sa dehydration kasi meron tayong tubig sa katawan. Buhay na natin yung magkaroon ng tubig sa katawan. Bahagi na ng pagkatao natin yun. Yun po si Jesus. 100% po siya yung inyong kabuuan. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Ganyan kayo ka-powerful eh. Tinataon lang po hindi tinuturo ng mga bishop at pastor, hindi rin nila kasi alam eh. Amen. Hindi rin nila alam. Hindi pumayag ang Lord na walang apostol. Totoo po sinasabi ko. Hindi ko po sila dinidegrade, hindi ko sila kinikriticize. Alam ko po sinasabi ko. Kasi nga, laki tayo sa church, naglilibot sa buong mundo. Pati mga men of God sa buong mundo, sa Amerika, hindi po nila natuturo to. And yet, mga anointed sila, may power sila. Malalaking ministry. Kasi hindi nila trabaho yun, trabaho ng apostol yun. Lihim sa kanila yun. Pero sa inyo hayag. Si Kristong sama sa inyo 100% na sama sa inyo. Hindi 90, 100%. Yung buong kabuuan niya suma sa inyo. Parang puso natin yan eh. Hindi man nakikita ng lahat yung puso natin kasi nasa loob. Pero sigurado, buo po yun. Kasi pag kulang yun, hindi ka nahihinga. Is that correct? Hindi mo nakikita pero alam mong buo yung puso mo. Kaya ang heart buo. Hindi pwedeng kalahati lang. Naliwanag po ba yun? Hindi nakikita yung atay mo pero alam mong buo yun. Hindi nakikita yung mga bato mo pero alam mo dalawa yun. Is that correct? Hindi nakikita yung bago mo pero alam mo dalawa yun. Maliwanag po ba yun? Hindi nakikita si Kristo kasi nasa loob siya pero siya yung buong kabuuan mo. Nasa lapay mo siya, nasa atay, nasa baga, nasa bituka, nasa abdo, nasa buto, ugat, dugo, laman, small and big intestine. Siya yung nasa yung buong pagkatao. Dahil siya yung iyong pagkatao. Kaya ka naging mabuting tao, mapagpalang tao, mapagpatawad na tao, mababang loob na tao. Kasi si Kristo ay sumasa yung buong pagkatao, siya yung buong pagkatao mo. Kaya hindi ka pwedeng matouch ni Satan. Hindi ka pwedeng tablan ng karamdaman. 39 na taon na po ako naglilibot sa buong mundo. Naranasan ko yung init, klima, lamig, sobra po sa dapat nakayanin ng katawan mo. Puyat, lipas ng oras ng tamang pagkain. But that was na ako po yung hospital. Nakakaramdam ako ng pagod, ng puyat, pero hindi ako nagkakasakit. Kasi naintindihan ko si Kristo yung kabuuan ko. Hindi ko kinukumpis na ako. Baka magkakasakit ako, baka sipunin ako. Ayun. Kung ano yung sinabi mo, almusal mo yun. Pagkain mo yun. Ako kinukumpis ko, walang tatalab sa akin. Pahinga lang ang kailangan nito. Gutom lang to. Kakain lang ako. Puyat lang to, tutulog lang ako. Kasi nga, what you say is what you get. Your word create your own world. Na dapat lahat ng lalabas sa bibig nyo ay puro word of God. Yung teaching ni Tatay Apostol. Kasi yun yung tagumpay ninyo. Hindi baka sakali yung victorious yun. Kaya pagka kayo nagbibigay, huwag lang kayo magbigay. Kasi dapat magbigay kasi bigayan o. Dapat maintindihan nyo na kayo sa Diyos nagbibigay, tayong lahat. At ang reason ba tayo nagbibigay? Kasi mahal natin siya. Mahal natin na maraming kaluluwa. At tayo nananampalataya kasi pinangako niya, pag tayo nagbigay, ibabalik niya lang sobra sa binigay natin. Kaya tayo nagpapasalamat. Lord, salamat po na ako'y nakapagbigay na naman at salamat po sa pangako mong ibabalik po ito lang sobra-sobra ng higit sa binigay ko. Yun po yung tamang pagbibigay. Yun po yung tamang attitude. Yun po yung tamang asal. Yun yung tamang pag-uugali. Hindi makapagbigay ka lang yan. Dapat yung attitude mo tama. Hindi kasi po pwedeng gumagawa tayo ng anuman sa Diyos na careless, baka sakali at walang katiyakan. Hindi to reliyon. Ano sabi ng Psalm 119, 105? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yung salita daw po niya ay ilaw sa ating dadaanan at lampara sa ating lalakaran. Sa panahon po na ang mundo'y nasa dilim, ang kailangan mo liwanag at ang salita ng Diyos yung liwanag mo. Yung mga pangako niya sa kanyang salita ang ilaw mo sa gitna ng kadiliman ng mundo.
At ang Diyos, gagawa ng mabuting bagay sa inyo alinsunod sa ipinangako niya. Kaya dapat alam niyo, ipinangako niya, binabasa niyo. Lagi kong sinasabi yan. Inuulit-ulit yung minimemorize yung ipinapanalangin niyo, inire-remind niyo siya, Isaiah 43:26. Nire-remind niyo siya. Hindi iyak ka lang dyan ng iyak, Diyos ko, may problema ako. Diyos ko, bakit nangyari sa akin to? Hindi ka nagpipray nun. Alam mo kung hinagagawa mo, naglalabas ang sama ng loob. Naglalabas ka ng hinanakit mo, timutok sa buhay. Mamamaos ka lang niya, walang mangyayari sa'yo. Dahil ang Diyos gagawa lang sa iyo ng magandang bagay ayon sa kanyang salita. Psalm 119 verse 165. Anong sabi ni King David? Actually, pag binasa niyo yung buong sa 119, napakaganda eh. Subukan niyo pong basahin yan, i-memorize niyo, i-meditate niyo. Sabi niya, kung bakit ako napahamak at naligaw na lang dahil kasi lumayo ako sa salita mo. Pero na ako'y bumalik, pinagaling mo ako. Amen. Kaya hindi po pwedeng gumawa ang Diyos sa inyo ng kahit ano nang wala ang salita niya. Ano sabi nun sa John 15 verse 7? If you abide in me, and my words abides in you, and then you shall ask anything, it shall be done unto you. Anything means anything. Hindi po pwedeng nasa Lord ka lang na yung salita niya ala. Hindi pwede yun. Amen. Again, hindi po pwedeng nasa company ka na walang batas doon. Is that correct? Lahat po ay may kanya-kanyang batas. At yung sumusunod sa batas, yun yung binibigyan ng momento at mataas na sweldo. Ganyan din sa Diyos. Amen. Kaya pag sinabing na kay Kristo, kayong salita niya, sumasayo rin. Kaysa magbasa ka rin ng comics, kung ano-ano papanoorin mo dyan sa internet, puro Marites Mirasol, Mirtayolate yung tao ron. Puro negative yun. So, anong maitutulong nito sa'yo? Kaya ngayon, dami po mga senior pastor. May ari sila ng malaking company, pero sa tingin ko, hindi po sila senior pastor. They are in disguise. Kasi yung turo po nila, demonic. At yung iba po, lumayo na po sa Bible truth. Kilala ko po mga ito, pati nga ako nagulat. Yung turo po nila, heresy na. Hindi po ako nagulat na marami na po nagtuturo ng heresy ngayon. Dati hindi. Nagulat po ako dahil hindi ko in-expect na isa siya ron sa heresy at naging heretic. Pero prophecy ko po yun. Ang tawag po ron, apostasy. End time na eh. Kaya ako ay nagpapaalala sa lahat, sa iShield, mga minamahal, anumang fellowship ninyo. Hindi nyo kailangan ng teaching sa internet. Humanap kayo ng tamang tao na may tamang turo, may tamang ministeryo, nararanasan nyo ang Diyos. Makontento na kayo ron. Mapanganib po yung hanap ka pa ng hanap. Nagkalat po yung maling turo sa church po ngayon. Napakarami pong naging infidel na. Mas malala pa po sila sa mga wala sa Lord. Yung turo po nila puro demonic, satanism, blasphemy against God. Nakakalungkot isipin, yan na po sila ngayon. Amen. Bilang na po ang araw nilang lahat. Sabi ko, bilang na po yung araw nilang lahat. Kaya huwag niyo pong sayangin yung oras niyo sa mga librong walang kabuluhan. Sa mga magazine walang kabuluhan. Yung cellphone niyo, lagyan niyo ng Bible yan. Ako, lahat ng cellphone ko may Word of God. Sa aeroplano, binabasa ko. Sa taxi, pag tutungo rito kahapon, binabasa ko yung Bible sa cellphone ko, nagnunotes ako. Kanina, binabasa ko na naman. Amen? At huwag kayong matutulog na yung lumabas sa bibig nyo at pinakinggan nyo, negative. Gagamitin ni Satan yung para atakihin kayo. Matulog kayo na pinuno nyo yung puso at isip nyo ng Word of God. Ng worship sa Diyos. Ng prayer. Huwag ng negative. Kaya nga sabi ng Bible, in Ephesians 4:25-26, na kung yung mag-asawa hindi nagkasundo, huwag niyong payagang sumikat yung araw na hindi kayo nagbati. Kasi hindi kayo makakatulog, tormented kayong dalawa. Ground kay Satan yung para guluhin kayo. Amen. Amen. In English, fill your heart and your mind with the Word of God. Upang yung mind ni Jesus ay mag-manifest sa inyo, ma-renew yung mind nyo ng gusto. Naging pure po siya, holy, gentle, meek,
full of faith, teachable. Amen? Amen? Maadik po tayo sa Lord tsaka sa salita niya. Yan pong susi ng ating tagumpay. Ganun sabi ng Diyos sa 1:8, bulay-bulayin yung salita ng Diyos araw at gabi. Huwag niyo siya alisin sa inyong bibig. Upang nang sa ganun kayo magtagumpay at managana sa lahat ng bagay at masunod niyo yung lahat ng utos ko. So sigurado po yung prosperity success pag ang Word of God binubulay-bulay natin. Kaya pagka kayo po'y puno ng Word of God, yun ang lalabas sa labi niyo Puro pangako niya, Lord, sinabi mo to Pag nagbigay ako ng kaputandog, ibibilis mo ko. Ang mga bintana ng langit, bubuksan mo, ibubuhos mo yung pagpapalang walang sukat paglagyan. Lord, sinabi mo to ililigtas mo yung family ko dahil sa pagsunod ko. Amen? Lord, sinabi mo to hindi ako tatabalan ng gawa ng diablo. At pag si Satan po ay aatake, kausapin mo siya. Sabi mo, Satanas, ang kapal ng mukha mo, talo ka na, nagsasalita ka pa, hindi ka na nahiya. Lumayas ka sa tabi ko. Hindi mo ako pwedeng i-touch. At di ko kailangan ang tinig mo. Di ko kailangan yung boses mo, napakapangit, lumayas ka. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Ganun lang po yun. Naintindihan niyo po yun. At kung bakit nagmamanifest po si Satan pag dumating tayo sa isang lugar, sa isang hotel, kasi alam niya po kung sino dumating. Alam niya kung sino dumating sa isang bansa, alam niya. Natataranta po silang lahat. Do you get that? Kaya mag-landing po yung paa po namin sa Ilocos region. Pagbaba ng eroplano, yung mga demonyo puro nataranta. Kasi alam niya po kung gaano kadakila yung gagawin niyo sa bayan. Grabe po yung miracle. Yung mga pastor po hindi makabangon. Hindi malaman kung anong tidal wave yung tawawa sa kanilang lahat. Grabe po yung miracle. Yun ay sign. When the devil manifests himself to you, ang ibig sabihin, natataranta siya kasi alam niya kung sino ka. Alam niya kung ano yung dala mo. At alam niya, deliverer ka because of Christ who lives in you. You have to confront the enemy. You must be bold and be strong and beat up. Kasi alam naman ni Satan, wala siyang power Kumbaga sa nagbabaka sakali siyang makalusot at maloko ka niya. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang papaloko. Alam mo kung sino ka. Parang itong mga boss nyo at mga employer nyo alam ng employer nyo, hindi sila pwedeng utusan. Alam ng mga boss nyo, hindi sila pwedeng sigawan. Hindi nyo pwedeng sabihin sa kanilang, malilate ako, magluto ka na riyan. Gusto ko pagdating ko, nakaayos na yung pagkain ko, tulog ka na, ayaw kong maingay Nangingiti kayo. Do you get that? Tayo yung MMDA, late na tao. Pero pag nag-traffic siya yung mga truck, pag pinara niya titigil, mga naka-Mercedes-Benz titigil. Pero late yung tao. Amen? Bakit? Alam niya authority siya sa kalsada. Dapat alam niyo kung sino kayo kay Kristo. Sabi ko, dapat alam niyo kung sino kayo kay Kristo. Paulit-ulit na lang sinasabi ni Jesus na walang tatalab sa inyo. The devil cannot touch you. Mark 16:18, Luke 10:17-19. And again, John 5:18, the wicked one cannot touch you. Do you get that? They understand that. Mga nakalipas pong panahon, ako po yung naimbita sa isang bayan. Yung bahay po nila, may mga nakatirang demonyo. Ako po yung nagturo sa kabilang bayan. Dumating ako ng bahay nila kasi malapit lang naman. Dumaan po ako, madaling araw. Doon po yung mga demonyo. Ginugulo po sila. Sa pagdating ko po, pumaya pa sila. Pinagpapalayas ko lahat. Nilang silayas. Ganun po yun. Tayo si Jesus, nag-aayon na ng 40 days and 40 nights, dumating si Satan. Nakikipag-usap sa Lord. Dinidisip niya si Jesus. Pero ang ginawa ni Jesus, pinagalitan siya at kinot ng Lord yung Word of God. Hindi yung feeling niya, hindi yung sakit ng tiyan niya, kasi nag-aayon siya, kundi yung Word of God nasusulat. Nasusulat. So, as you follow the Lord, you must speak what is written and what is finished. Amen. Paliwanag niyo sa pamilya niyo para makaintindi sila kung ano yung faith niyo. Huwag yung munang pabasag yung rebulto nila.
Kasi kahit basagin yung rebulto, nasa puso pa rin naman nila yun. Si Kristo i-share nyo. Ipaliwanag nyo yung kaligtasan. Huwag yung talakayin yung marami nilang kasalanan. Kasi kahit talakayin yung malibang pumasok si Kristo na maghuhugas ng kasalanan nila, makasalanan pa rin sila. Ibigay nyo yung solusyon. Ipaliwanag nyo yung kaligtasan. Bakit ba namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo? Sabihin nyo sa kanila na binayaran ni Jesus yung kasalanan ninyo, yung karamdaman nyo, yung kahirapan nyo, yung problema nyo, yung mga curse na yung kinuha ni Jesus lahat. At para matamo nyo yung magandang buhay, kagaya na nangyari sa akin, kita nyo, alam nyo na bago ko. Dati masasakitin ako, ngayon hindi na ako nagkakasakit. Dati nung baon ako sa utang, ngayon bless na ako at nabibless ko kayo. Dahil kay Kristo. Yan din ang mangyari sa inyo. Yun yung pag-share. At pag nakita sa buhay nyo, pinamuhay nyo ang Panginoon, kumbinsido na sila riyan. Because your testimonies is their salvation. Wala pong pinakamabigat na tool to win them but your testimonies. Ito yung si Mary Magdalene, maraming nawin kasi kilala siya prostitute professional prostitute. Pero nagulat sila, biglang nagbago. So marami siyang nadala sa loob. Yung Samaritana, in John 4, di ba? Sabi ng Lord, 5 na yung lalaking nakasama mo, pero hindi mo sila asawa lahat, pati kinakasama mo ngayon. So, naging daan yun para siya maligtas. At kinuwento niya yun sa mga kababayan niya. At yung buong Samaria pumunta sa Lord dahil sa kanyang testimony. Amen. Do you get that? Si Paul, murderer yan. So, nakumbisi niya yung mga Hudyo dahil nakita yung pagbabago sa kanya. Si Peter, dati mahina yan. Matatakutin yan. Pero nang nabaptize ng Holy Spirit, very bold ng pakamatay para kay Jesus. Amen. Kaya hindi mahirap iligtas ang family natin pag nakita yung pagbabago sa atin. Pag natin silang tapunan ng maraming chapter at verses, masakit sa tenga nila yon. Hindi sila nagbabasa ng Bible, kaya ang dating sa kanila, nagyayabang tayo. At ginagamit natin yung para yung ating mga magulang, ating mga nakakatandang kapatid alam niyo na ibig sabihin, akusahan. So negative sila. Ipakita niyo yung buhay niyo na bago. Prayer. Amen. Nagagalit sila, nakangiti kayo. Yung respect nandun doon, yung paggalang, mapayapa kayo. Kasi kayo ligtas at nakakaintindi, sila hindi. Maging matiisin tayo. Hawakan natin ang pangako niya dahil isang araw, kung paano kayo nabago, yun din ang pupunta sa kanila. Yun ang sabi ng Acts 16:31 Because you believe on the Lord Jesus Christ, you and your family will be what? Saved. Do you get that? Do you get that? At nakikita nila, grabe ka uminom ng alak, manigarilyo. Grabe ka magbara ngayon, ibang-iba ka na. Dati noon, tomboy na tomboy ka, hindi ka lang nakamao, naka-rubber shoes ka pa. May wristband ka pa. Tapos yung gupit mo, gupit ng military. Amen? Tapos pag lumakad ka ngayon, gulat sila, babae ka, naka-apostolic dress ka, grabe. Hanggang dito. Close na close yung button. Nakikita lang rito yung leeg. Shock sila ngayon. At pag lumakad ka, talagang amaze sila. Dati nang baklang-bakla ka, grabe yung makeup mo. Yung lipstick mo, yung pulbo mo, yung eyebrow mo. Ngayon, naghulat sila. Naka-necktie ka, nakabarong, nakabalat na sapatos, naka-wool. Tapos yung face original, nagliliwanag sa glory. Wala nang pula, wala nang kilay na naka-hang up. Normal ka na ngayon. Shock sila. At dati na, pag lumakad ka nun, parang pinagsamang tilapia at pagong na. Ngayon, purihin ng Diyos. Sa mga masasamang espiritu rito, papalayasin ko ito lahat. Lalaki ka na. Dati nun, alam sa pamilya, ikaw yung pinakamaingay. Ikaw yung salita ng salita. Ngayon, gulat sila. Tahimik ka. Nakita nila yung pagbabago. Hindi man 100% kaagad, pero may nakita sila.
Kasi mahirap sa pamilya natin sabihin natin magbago sila kung tayo hindi nagbabago. Anong argument nila? Oy, tumigil ka sa sinasabi mo, hindi ka na nahiya, gagamitin mo pa yung Bible, tabi ugali mo. Tama po ba yun? Ay, ayoko sumama sa'yo. Sabihin mo, nagbabago ang Diyos ng buhay. Ikaw, tinan mo yung ugali mo. Pinaghugas ka ng pinggan, kain ka lang ng kain, tamad ka. Ayaw mo maghugas. Eh ngayon, ikaw na nagkukusa. Nakuha niyo po ako. So pag nakita nila na may nangyari sa inyo, may mangyayari sa kanila. Yun ang rule eh. Kita niyo nang may nangyari sa mga alagad sa upper room, may nangyari sa buong mundo. Pag may nangyari sa church, may mangyayari sa bawat bansa. They understand that. May mangyayari sa company niyo. O yung sabihing mahirap iwin yung mga pre-thinker, maganda nga pre-thinker sila eh. Kasi kung di sila pre-thinker, hindi, naka-specific na yung thought nila, ito, malaya eh. At masarap ipasok doon yung Word of God. Kasi kahit sumama ang Word of God sa napakaraming mga teaching, tatayo siyang matagumpay. Dahil siya lang may power, yung iba wala. Nakita nila yung faith, yung ugali nyo, yung glory, naramdaman nila ang Lord. At bumaba nga po ako noon, punta akong washroom. Paglabas ko po, ang dami pong nag-uusap kasi yun yung mga nag-empleyado tapos na po yung mall, sarado na. Ando doon kasi yung parking. Dami po nila nag-uusap, yung iba nagpa-punch, yung iba kumuha ng pera sa bangko, doon sa ATM. Lumapit po ako. Nangaral ako sa kanila. Bigyan ko silang brochure. Tawan-tawa po sila. Na-attract ng glory ng Lord. Pasalamat po sila. Sabi niya, Papa, ba't ang tagal mukha ko? Sarap mangaral ng Word of God. Tawan-tawa po ako. Kita nila excitement sa mukha ko, yung kagalangan. Naris po sila. Dami po nila. Grupo-grupo. Alam nyo na may lumalabas ng company, di ba? Tama po ba yun? Tumayo ako sa gitna nila. Sabi ko, magandang gabi sa inyong lahat. Sabi ko, ito maganda to. Ano to Word of God? Nangaral po ako. Nakatayo po ako. Sila po lahat tahimik. Papasalamat sa Lord. Yung iba nga humahabol pa eh. Ako din, bigyan mo pa. Yung Diyos na nakatira sa inyo, incomparable yan. Sapat na yan para maligtas ang lahat. Yung mahayag siya at makita sa inyo. Si Pedro nga, lumakad lang sa kalsada ng Jerusalem sa marketplace, yung mga may sakit ang sigaling. Dahil na-overshadow siya ng Holy Spirit. Kaya, mabuhay tayong banal, mapanalanginin, matuwid. Lagi tayong papuspos sa Espiritu Santo, sumunod sa salita niya, magiging mighty soul winner kayo. Kasi meron sila makikita sa mukha nyo na liwanag na hindi dala ng makeup eh. Marami nagtatanong, siguro si Apostle, ang daming pulbos yan. Hindi ako nagpupulbos, allergy ako sa pulbos. Wala po ako allergy, pero sabihin, ginamit ko yung salitang allergy ko sa pulbos kasi hindi ako nagpupulbos. Maganda yung organic kaysa fake. Attracted sila. At mag-aay kay riyan bilang babae ng Diyos. Saan ka man naka-destino, sa bahay, sa company, mag-ayos ka. Hayaan natin yung amo mo, yung mukhang i-reverse natin yung sitwasyon at ikaw yung, do you get me? Anak ka ng Diyos eh. At ginagawa mo yung para parangalan siya. At maging attractive yung buhay mo na tinira ni Kristo sa lahat ng makakakita sa iyo. Alam nyo, marami tayong mga kapatiran. Hindi lang rito sa Singapore, sa Taiwan, sa Hong Kong. Yung mga amo nila, nawi nilang lahat. Nawi nila. Dahil sa simpleng turong to. Pag may sakit mga amo nila, sila yung tinatawag para magpa-pray. Hinihil ng Lord yung mga amo nila. Yung isa nga nating anak sa Canada, yung mother niya, nagtatrabaho sa isang Jewish home. Isa sila sa pinakamayaman sa Canada, isa sila sa may-ari sa ikalawang pinakamalaking hospital sa Toronto.
Hindi naman siya gumagaling Nagpunta na ng New York, dami ng perang naubos, tinulit na sa malaking hospital sa Canada, hindi siya gumagaling. Nasharean. Pero ayaw ng family kasi Jew Pero ininsist. At napanood tayo sa YouTube yung English preaching. Hindi gumagaling yun. Hinil po siya ng Lord. At yung kanyang mama, tinaas siyang sweldo. Hindi naman napagpala ang bahay ni Pontipar Malibang si Joseph nandun. Kaya sa kinalalangin yung bahay, kayo ang blessing, kayo ang Joseph. Kaya kung bakit si Satan nag-create ng gulo between you and your employer para mawala ang puso't isip mo sa truth na ikaw ang blessing. And the devil use situation and circumstances to persecute you for you to become bitter and not be a blessing. Pero ang truth, napagpala lang si Pontipar, you can read that in Genesis 39:1-11. Lahat ng tinatangkilik ni Pontipar, pati yung kanyang field, binalis ng Diyos because of Joseph. Dahil dala ni Joseph ang glory. God is with Joseph. And God is with you. Tulo kayo o kising ang Diyos nasa sa inyo. Lahat ng patungan nyo ng kamay mabibless. Lahat ng ipag-pray nyo gagaling. Nakatira ang Diyos sa inyo. Pag minister nyo ang Panginoon and you put your faith into action, the Lord will reveal Himself. Hindi siya gagalaw, malibang kumilos kayo. Do you get that? Parang baril to Binigyan ka ng baril na high-tech, malibang kalabitin mo hindi puputok yan. Parang sasakyan yan kahit na imported yung sasakyan mo, malibang paandarin mo hindi tatakbo yan. Amen. Parang relo yan, kahit bago yan, kahit mahal yan malibang isuot mo, walang pakinabang yan. Ang Lord nakatira sa inyo. You have to take a responsibility. Iniintay niya kayo Kaya ang sabi niya, pag nagpatong kayo ng kamay sa may sakit, pagagalingin ko sila. Inahintay niya magpatong tayo. At ang trabaho niya magpagaling. Tayo mag-minister, ang trabaho niya mag-heal. Ang trabaho natin mag-pray, ang trabaho niya sumagot. Ang trabaho natin manampalataya, ang trabaho niya magpakita ng kanyang himala at kapangyarihan. Ang trabaho natin magbigay, ang trabaho niya ay magpala. Ang trabaho natin magtanim, ang trabaho niya ay magparami ng ating tinanim at bigyan tayo ng masaganang ani. Ang trabaho natin sumunod, ang trabaho niya i-bless tayo ng i-bless. So meron siyang part, meron tayong part. Nakatira ang Diyos sa inyo. Kayong pinakamakapangyarihang taong nabubuhay sa ibabaw ng lupa. You are an overcomer. Hindi kayo dapat mag-struggle para maging overcomer. Nung dumating si Jesus sa buhay nyo, kailan siya dumating, overcomer na kayo. Iba na ang nature nyo. In contrast, yung taga-mundo, kahit anong gawin nila, mag-i-struggle sila, hindi nila ma-overcome na nagagalap sa mundo. Kasi yung nature nila at yung takbo ng mundo, parehas lang. Tayo lang ang makaka-overcome. Inuuli ko, hindi tayo mag-i-struggle, yun ka. Hindi mo kinakailangang magpakahirap para magmahal. Ikaw ay love. Yun yung nature mo. Hindi mo kinakailangang magpakahirap para mabless. Yung nature mo is a blessed nature. Sumunod ka lang para manatili kang blessed na blessed na blessed na blessed and so much blessed from being blessed to becoming wealthy. Yun ka. Nakuha niyo po, ini-stress ko po sa inyo yung truth. Yung kabuuan ni Jesus nasa iyo. Yung buong pagkatao niya. At pag namatay yung Holy Spirit, ilalabas niya yan. At ito yung susunod na magaganap ngayon sa move na to. Hello? Do you get that? Nung ako'y dumating sa Singapore, naramdaman ko po yung diablo at mga demonyo. And I know, they tremble.
Yun po'y sign. Sign na yung glory ng Diyos is about to explode. Gusto ni Satan alisin ang puso't isip natin sa season ng Holy Spirit. When the devil decided to attack you and to manifest himself against you, rejoice, rebuke the devil dahil yan ay sign that God is about to overshadow you. That is a sign that God is promoting you. That is a sign that God is bringing you to your prophetic apostolic destiny. That is a sign that God is releasing the promised blessings and fulfilling His promises to you. That is a sign that God is doing great and mighty things for you. You are an overcomer. No Satan and demon spirit. No Satan and demon spirit can touch you, can stop you. Huwag kayong matakot sa kanila. Kahit tulog kayo, takot sila sa inyo. In closing, John 16:33, Jesus said, in this world you will have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Question. Sinabi niya, He have overcome the world. Para kanino? Para sa atin. At tayo po yung naging overcomer nung siya ay sumatin. So lahat po ng patungkol sa buhay natin, kaligtasan, nagalingan, kalusugan, kasaganaan, katagumpayan ng lahat, kapayapaan, kagalakan, tapos na. Binigay na ni Kristo para sa atin lahat. Binayaran niya na sa cross. At yung pagtira niya sa atin ang naging daan, hindi lang para tayo maging anak ng Diyos, kundi para lahat ng inaccomplish niya sa atin, sa kanyang completion ay ma-enjoy natin. At habang sumusunod tayo, hindi po siya titigil. Ang sabi ko, hindi siya titigil. We have it. In this world, you are an overcomer. Born of God. Born from above. Born again. Christ lives in you. Siya yung inyong buong katauhan. Siya yung inyong substance, divine life, divine nature. Si Kristo nasa inyo. At ito ang reason kung bakit kayo makakapasok sa langit. Dahil siya ang passport nyo. Siya ang inyong visa na wala expiration. At hindi niya lang kayong gagawing residence ng langit, kundi heavenly citizen. Hallelujah! Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.